Padilla and Catherine Bernardo! Hey guys! Ayan, good afternoon everyone! Hi guys! Ayan, isang pa picture muna ganyan. Good afternoon everyone. Maraming salamat sa inyong lahat na mga kapamilya vloggers natin nandito. Ready na para suportahan ang Luna Sangre simula ngayong Lunes, June 19 sa primetime bida po yan mga kapamilya. Closer naman. At syempre ang ating official hashtag for this afternoon, gamitin po natin yan. I-update po natin ang ating mga kapamilya online. Hashtag Luna Sangre Digicon. Capital D, capital G. Ay, C, capital C. No, tama. Parang gusto ko nakayakap na. Ayan, syempre live na live din po tayo online. Saan ba tayo live? Sa akin! Sa ABS-CBN. No problem. PR, live tayo. Tsaka sa Facebook page ng Star Creatives. Ayan, maraming hello po sa mga kapamilya natin nakatutok din sa ating mga live, FB live, sa kung saan-saan man. At pero bago ang lahat, no, panoorin muna natin muli ang trailer ng La Luna Sangre. Na naman! Naisip ko nga kasi Ano, racket yung saan? Online ka kagabi ah? Eh, tama naglalag, no? Naglalag. Kagabi, di ba? Pero okay na. Kumakara talaga. Nanay, huli ka! Hindi na talaga babalik ang pagiging lobos ng pira ninyo. Okay lang na hindi na, kasi kasama naman namin si Maria. Malilihit na gagawta! Bakit sa harap? Lagot ka na naman sa tatay mo! Paliwanagan mo lang kasi ng maayos. Itay, anak ko, pwede ka makawal disiplina? Gusto kong matuto sa laging pumanib sa kung anong pagkama. Pinakamatinding laban, hindi nangyayari sa labas. Dito. Silhouette ang nangyayari. Hello! Hi! Ano yun? Hi! Ito na yun! Ito na yung pagkintay ni Spear! Ito na yun! Sa gabi na nagdurog ang buwan, ang anak ng pinakamakapangyarihang vampira at itinaktang lobo ang lulubig sa kasalanan ng vampiro. May tatak na sumpang tinda. Ako ang tinutukoy niya. Kailangan mapatay ko ang batang yan. Hindi pwede kong sulatan ka pa rin ako. Bakit may sumugod na vampira dito sa amin? Ano nangyari sa kasunungan? Kailangan ang protektahan ng konseho si Maria. Tumakas na tayo niya. Nasaan ako? Saan natin? Walang gagalaw sa bata. Ako ang papatay sa kanya. Lagi mong tatandaan na na-special ka. Lagi. Mga kasama, ang bagong itinakda. Buhay! Ang bagong itinakda! At sila ay nakabang na sa paglabas ng kanyang kapangyarihan bukas. Pero ang dala ba siya? Pwede ba, Jay? Huwag mo nagpapakila ng panayan? Hindi totoo naman, talo ka. Magandang umaga po sa inyong lahat. Manuhan po yan. May isa pa sa kanan. Sabay na lang tayo, ha? Let's begin! Ang hirap sa'yo, puro ka bang pagkabayari. Lahat gusto mo kapagtagol. Bukas ko, kapag lumabas na yung kapangyarihan ko, papakita ko sa kanila na meron din akong maibubuga. Papatunayan ko sa kanila na kaya ko labanan si Supremo. Hahanapin ko kung ano at kung sino ako. Ang tuwing
ang probinsyano. Yes, tinakda na nga ngayong June 19 na, lalo na sangre sa prime time bida. Dahil dyan, batiin muna natin ang ating mga kapamilya vloggers. Simulan natin kay DJ. Hello sa lahat ng mga kapamilya vloggers. Hello, good afternoon po sa mga vloggers na kasama natin ngayon. Thank you for coming. Ayan, maraming salamat din dahil nakasama namin kayo despite your busy schedules. Pero eto na nga, let me start by asking you guys ha. Ano ba ang nararamdaman niyo na ngayong Lunes na nga ang Lalo na Sangre, DJ? Ito na nga, yung matagal-tagal din nating hinantay. Ito na sa Lunes na po mga kapamilya, ang Lalo na Sangre. Sa first pilot episode ata, hindi pa ko kami makikita. Story pa lang ni Sir John Lloyd Cruz, tsaka ni Angel Locsin, tsaka yung mga batang kami pa lang. Pero the second week, doon na po din nalabas kami ni Catherine. Yes. Pero gaano ka-excited? Very excited sa proyektong ito dahil unang-una, syempre ibang timpla na naman ang ipapakita natin. Pangalawa, exciting yung tong show. Very exciting, may action tayo dito, meron tayong rom-com dito. Syempre hindi naman nawawala yung drama. So, nandito lahat. Catherine. Gano'n ka sobrang excited. Kahit nung panagtitaping, excited lahat na makita yung kapag na-edit na with effects ng lahat. And kahit nung binabasa pa lang namin yung script ni DJ, na-excite na kami gawin. And kung ano yung mangyayari the next week, parang nahuhook din kami. So, yun, sana yun yung maramdaman ng audience habang pinapanood nila kung gaano kami ka-excited. Actually, sobrang excited kami dahil nakaraang Wednesday nga pumunta kami sa set ng La Liga Unida sa set ninyo. Grabe, nakita namin. At sana ma-experience din natin yung world naman nila DJ sa Quiapo ba ito, DJ? Yeah, na-experience naman natin ito araw-araw. Ay, oo. Yung kay Kat kasi medyo hindi masyado. Ayan, dahil dyan, simulan na nga natin ang mga questions na manggagaling sa ating mga kapamilya vloggers. Simulan natin sa'yo, Sir Chris. Ay, Sir Jude, I'm sorry. Sino si Sir Chris? Good afternoon, congratulations. Thank you. Thank you, Babas. I'm curious, can you help me understand your characters? Kasi nga, it's about Lobo and everything. Hindi, ako kasi pagkakaintindi ko, wala naman sa kultura natin yung Lobo. So, how would it exactly fit into our culture? The story and the Yes. characters. Yeah, technically hindi naman talaga siya na-experience natin every day. But then siguro, kaya nilagyan siya ng, meron siyang yung mga lobo and the vampire world. Tapos meron din yung mga normal na tao. Kaya siya pinag-mix. So, feeling ko makaka-relate pa rin yung mga tao. Yung templa nila, yung kila DJ, sa kanila yung normal. And then sa amin yung mga yung vampire and lobo. So, ano yung mangyari nung pag pinagsama mo? So, nandun yung tamang templa. And siguro yung mga makaka-relate kayo sa mga characters na dito sa story. Kasi ang daming characters na bawat isa sa kanila, malaki yung parte talaga sa Yung story. individual journey ng character. Yes, from Joros, Ate Nikki, Sue, and everyone. Lahat silang may purpose. So, doon, pag napanood nyo, magigets nyo kung saan naggaling. At saka para sa akin naman yung lobo, tsaka yung mga vampira, yung mga kwento yung kanto, talagang pasok naman sa kultura natin, mga Pilipino din. Dahil mahilig naman tayo talaga sa mga kwentong inkanto di ba? Sa mga mythical creatures, talagang mahilig tayo. Yan, culture din naman talaga natin. Kaya I think talagang ko-connect din sila sa storya. Okay. Another one. How effective is the love team to really make it effective yung love interest ninyo toward each other in a movie? Kasi di ba lagi naman pinag-aangkoran ng mga fans or ano yun, yung kaya kumikita because of the love team. We cannot deny that fact. So how effective is the love team in that story? Sa story ng ito na bro, syempre ang dami na namin ginawa ni Catherine. Kailangan din namin pagtrabahuhan na hindi lang kami mismo kundi yung character.
character. Kasi syempre kung kami lang, ay, sanay naman makita yung mga tao na magkasama talaga kami. Dito sa character, yun ang kailangan namin pagtrabahuhan. Diba? Yung kailangan nila makita ng bago sa aming dalawa. And siguro nasa tulong din ng director natin, creative, na magpakita ng hindi pa nila nakikita or ibang way na pag-atake ng bawat eksena. Yan mas. Thank you, Sir Jude. Ito naman, ang next questions na galing kay Alexa from Rappler. Okay, hello both of you. Okay, Kat, first question. Kasi you and DJ both have underwent training for this, particularly for some martial arts in particular. So, take us lang to your background. So, how many times, prior to doing La Luna, ilang beses talaga kayo nag-train? And now, also na continuous training ninyo for the show? Sinabay yung training namin for the Una Dampé Kitty during nag-shoot pa kami ng Can't Help. Na yun nga yung medyo nahirapan kami kasi nirecommend talaga nila maging regular yung training pero dahil nag-shooting, parang hindi siya nagtuloy-tuloy. So right after shooting Can't Help, naghanap talaga sila ng sked for training kasi they combined the Pekiti with Wushu naman. Dito kami nagte-training lang sa ABS. And siguro yung naging challenge kasi hindi rin ganun karami yung mabigay naming oras sa kanila to train kasi maraming ginagawa. So siguro mga 6 to 8 training sessions, mga 3 to 4 hours yun straight. And during sa set din, meron kaming mga stunt director, tapos meron pa kaming Singaporean guy na siya talaga yung nagde-direct for the action scene. So, yun, hanggang ngayon, siguro kung may time talaga, continuous pa rin sana yung training and sinasabayan niya ng workout and yung medyo physically strong kasi para hindi ganun mapagod sa fighting scenes. DJ, on your part kasi, alam yung pamilya mo obviously is known for doing their own stunts and nagtitraining din sila rigorously. For you, humingi ka rin ba ng tulong or talagang sinabihan nila na you have to do this on your own as well? Sa amin naman, kanila trolling, parang wala naman talagang na ganito gawin mo, hindi mo. Wala naman gano'n. Nagkasama na rin kasi kami, nagkaroon na kami ng action na dati nila, naisama ka nila Tito Robin doon sa pelikulang yun. So nakita ko kung paano silang magtrabaho pag-action. So, yun yung ginagawa ko ngayon, in-input ko siya dito sa ginagawa namin ngayon. So in one way or another, I'm sure excited din yung family kasi at least dito makipapakita mo yung side Oo naman, pagka-action naman talaga, siyempre si Airpat ko, sila Tito Robin, excited din na makita nila ako siyempre. Okay. Segue lang ng kaunti kasi you recently had a story con with Vice and with Pia and it's going to be like a parang superhero. So in one way or another, medyo may action din. Can you just tell us how naman mai-incorporate yung why a superhero naman in that movie na pinag-uusapan nung story? Oo, yun nga yung gagawin namin nila Vice sa superhero movie nga siya. Bakit nga ba? Ko alam kung bakit. Hindi, okay naman. Okay naman, at least bago din na ipapalabas yun. And this is your first time to be working with them in a movie, silang dalawa, and with Direct Joyce Bernal, am I correct? First time kay Direct Joyce, tsaka kay Miss Pia Wurtzbach, pero si Vice nakagawa ko before. Alright, sige. Thank you. Thank you, Alexa. Ito naman, mga questions from Sir Glenn, si Bongga, ng TEP. Yan. DJ, sa Kat. Kanina, doon sa guesting niyo sa Showtime, di ba, bago kayo lumabas, merong message si Piolo mismo sa inyo. How do you feel na, kumbaga, ganun kalaki yung tiwala niya sa inyo and yung parang ipinapamana niya na yung pinagdaanan nilang show, of course, Lobo. And kumbaga, hindi lang si Piolo yung nagsabi nito ng ganito sa inyo, kahit si Angel and si John Lloyd, nagsabi na rin na malaki yung tiwala nila sa inyo. Na magiging successful kayo in doing this teleserye.
Nagulat ako dun sa video ni Papa P. And nakakatuwa naman. And nung during press ko namin last week, dun din siya Miss Angel. And alam mo yun, paggagawa ka ng isang project na may blessing ng mga original na gumawa, malaking bagay yun sa amin na alam mo na full support sila. And yun, pumayag pa sila mag-portray ng roles nila dito para tahiin yung kwento. Sobrang laki ng pasasalamat namin ni DJ. Kala Mr. Paul Pascual, kahit si Mr. Richard Gutierrez, Mr. John Lloyd, and Ate Angel. Kasi parang siguro yun yung iniintay namin or yun yung kailangan namin para lalo pa kami ma-motivate na galingan or ituloy yung ginawa nila. And yan, siguro yung gagawin lang namin sa part namin yung ibibigay talaga namin kung ano yung kailangan ibigay para mabigyan ng justice yung mga nagawa nila. And yan, thankful kasi andyan sila lahat to support us. So, thank you. DJ. Ayun, syempre nagpapasalamat kami sa binibigay na suporta ni Mr. John Lloyd Cruz, si Miss Angel Oxin, tsaka ni Sir Piolo Pascual. Syempre sila yung mga naunang gumawa ng sharing ito at kami magtutuloy. Syempre coming from them, masarap yung pakiramdam na pinagkakatiwalaan. Syempre babalik namin yung tiwala na yun. And kung ano yung success ng dati, hoping kami na ganun palit sa ngayon. Syempre ang mga fans, after nila makita ang kissing scene sa movie, di ba? Dito ba magkakaroon kayo ng kissing scene dito? Di pa natin nasasabi. Di pa nga kami nakikita sa taping. Pero okay lang sa inyo kung kumbaga depende after movie. Ano after mo? After the movie, syempre di ba pinag-usapan yung well, kissing depende scene, kung diba? paano mangyayari. Kung makahulugan naman yung bakit hindi. Pero kung pilit, titignan natin. Sa'yo, Kat, okay lang din magkaroon ng kissing scene? Kung kailangan sa eksena talaga or basta kung kailangan sa role namin, syempre maging part din yung love story na. So, yeah, tingnan natin. Kasi yung kila Papa P saka kay Angel and John Lloyd, medyo mature na talaga yung approach nila, di ba? So, okay lang ba sa'yo, Kat? Kasi yung alimbawa yung transformation ni Angel, medyo parang nude yung... Sa lobo yun. Oo. Actually, tinatanong ko rin yan kasi hindi pa nila alam kung ano talaga yung maging final look or itsura kung mas lobo or vampira. So, hindi ko pa alam kung ano. Kasi nga hybrid kayo, di ba? Dahil mix ka ng blood ng... Pero... mix ka ng blood ng vampire and ano eh, di ba? Sorry, dinadistract niya ako. Jumojoras ka lang dyan, Daniela. Hindi, pero hindi ko pa talaga Jumojoras ka lang dyan. Pero, if ever naman, for sure, alagaan naman nila kung paano yung tama rin kasi sa time slot, tapos yung mga manunod, kung ano yung dapat. Basta kung ano yung hinihiling sa role, bigay natin. Pwede naman effects lang ang dating niya. Tapos may mga glitters na. Kala na. Saka nakaano sila nun sa shoot, naka-skin tone talaga lahat. So, safe, basta safe yun naman talaga. Ikaw, Daniel, anong comment mo doon? Kasi syempre, bilang napakamaalaga mo at protective kay sa mga pagdating sa mga sexy, di ba? What that? Hindi, ano ba yung tanong mo? Hindi, kung ano yung comment mo doon na kung halimbawa magkaroon ng... Hindi naman papakita. Alam na nila. Oo, hindi naman pababayaan ng Star Creatives at ng ABS na ano, di ba? Oo naman. Tsaka hindi naman tayo ipapakita natin sa wholesome na paraan. Na walang bahid ng mali siya. Expectations niya for this set? Siguro ako na-excite ako dahil hindi lang, pati yung mga, medyo ano ko na tala, yung ginawa natin. It's para sa mga fans, mas na-excite din kami ni Catherine and yung buong cast ng Luna dahil magkakaroon ng participation yung mga fans dito mismo. Sa pamamagitan ng I Want TV, tama ba?
Actually, hindi pa namin na pinapalabas yung platform, pero soon, ilalabas na yon. And talagang 100% participation yung mga fans dito sa Lalo Na. So magiging, alam mo yun, hindi lang serie, kundi may experience mismo sila first hand. So, Kumbaga hindi lang sa first time gagawin ito sa isang social media yung ano nila, yung yes, diba, social media. participation Oo, nila. malay mo, Pwede na rin makasali sila mismo sa isang set or isang eksena. May ganun. Yes, sa story ako, tsaka sa story ni Catherine, magkakaroon sila ng mga parte doon. Wow. So, malaking regalo rin pala to. Yes, para parang sa giving fans. back nga, nga sabi nila, para itong regalo din sa mga supporters natin. Kasi, syempre, pasasalamat lang natin sa kanila. That's good news. Thank you and good luck. Thank you, Glenn. Ayan, ako, nasabi na rin na kami din ay excited talaga sa panibagong platform para sa mga viewers na magiging part sila ng Lalo Na Sangre. Abangan niya ng ating mga kapamilya, lalo na sa online through iWant TV, maraming platform. Magiging part sila ng story. Yan na po ang pwede namin ma-share sa inyo. Pero sobrang nakaka-excite. And speaking do sa kissing scene, di ba, sa trailer pa lang, di ba naghawak pa nga lang yung kamay nila, may spark na, what ako. Oh yes nga naman. Yan yung mga dapat nating abangan sa Lalo Na Sangre. At dahil dyan, abangan din natin ang mga questions naman mula kay Kate Adahar. Hi, yun, sa sobrang busy nyo these days, may time pa ba kayo for personal activities? And if given, ano yung ideal activities na gagawin nyo kung meron kayong break? Siguro wakeboard. Gusto namin bumalik wakeboard and go-karting. Yeah! And go-karting. Tapos sinabi ko lang sa kanya, kung may 2 days kami na free, gusto ko pumunta. Huwag mo muna sabihin. Basta, marami gusto ko, basta kung may free day, yan. No, yan. Pero ikaw, Kath, paano mo nababalance yung may bago ka pang business? Hindi, tsaka ito marami itong ginagawa. Pag yung sa nail salon, si mama, pati mga sisters ko, sila yung very hands-on talaga. Everyday sila nandun to monitor and... Okay naman sa malapit doon din sa'yo. Oo, since malapit lang. Tapos, yun, like, ino-update lang nila ako. Pero more on sila mama and sister ko yung very hands-on dun. Thanks. And last na, yung, kasi nakita namin yung stunts mo with may Singaporean yung sa set. So, pakwento kung how different it is working with a foreign... Singaporean siya, kasi pag first time namin siya na-meet nung sinute namin yung for the trade launch, yung una yung naka-white ako, yan yung una. And then, ang galing kasi may ibang team talaga for action. So, very particular sila sa form, tapos yung mga shots. As in, importante talaga yun na yun yung maka-capture nila, yung pati yung mga facial expressions namin. So, okay maka-work yung mga ganong tao kasi alam mo yun, parang ibang-iba talaga siya and talagang hindi ka pwedeng umarte na kung pahigain ka dyan, pagulungin ka, gawin mo talaga kasi ginagawa nila. So, ginagawa mo talaga for the character and kagaya ng sinabi ni DJ, na-enjoy ko siya talaga gawin kasi nakikita mo na yung dedication ng lahat sa set. So, ayan, so far, enjoy. Thank you. Thank you, Kate. At ito naman, ang mga questions naman mula kay Mami Jo Bonson. Hello. So excited. Everybody's excited already sa inyong Lalo Na Sangre. My kids and I'm also curious. Do you also wonder about the limit of the powers of your character and what characters in the teleserye, aside from your own character, are you interested with? Ako naiisip ko kasi ako yung tao dito sa serye, di ba? Hindi naman ako vampira, hindi rin naman ako loco. So, normal akong tao. Ano bang limitasyon ng isang tao pagdating sa paglalaban, di ba? Ano bang limitasyon niya? Ano bang pwede niyang gawin lang? Bilang isang fantasy, from the fantasy, pag napanood niyo yung dapat wag niyong pigilin yung siguro yung mga sarili natin na
humanga sa pwedeng gawin. Or baka, or may negative na OA, baka ganon, baka masyadong magaling. Kasi ako naramdaman ko nung magkaroon kami Excel sa'yo, hindi ba masyadong magaling yung ginagawa? And backstory naman kasi nung character kasi is, bata pa lang si Tristan, tinitrain na siya Mr. Romy, katatay. Nagtitrain na silang dalawa ever since bilang isa sa mga pinakamagaling na Luna ang tatay ko, na si Mr. Sel. Ibig sabihin, yung mga lumalaban sa mga tao sila, pero sila yung lumalaban sa mga vampira. Tama ba? Yun. So, siya yung pinakamagaling na Luna. Training niya ako nung bata pa ako. So, hanggang pagtanda, natala ko yan. So, pag napanood nyo, baka magulat na kayo na may fighting yan. Dahil dun sa backstory. And sa character sa iba, gusto ko character ni Richard Gutierrez. Ay, gusto mo na maging hari ng vampira. Hindi kontrabida yun. Stick eh. Hindi, astig. Tsaka bagay kasi kay Boss Richard, diba? Kung sa iba yan, hindi ko alam kung magugusto ko. Pero si Boss Richard Gutierrez, bagay na bagay sa kanya yung role. Lakas ng dating, may arrive yun sa kanya. Ano yung first question, tita? The limitation. Were you also curious about the limit of your powers sa character? Si Malia. Walang limitations yung power. Why? Kumbaga sa cartoon, kung gagawin siyang cartoon, yung parang kung gagawin siyang card sa cartoon card, yung panglaban na pang Okay. Di ba nakalagay doon? Fighting skills mo. Siyempre, si Malia, anak ng vampira at ng lobo. Malamang siya pinakamalakas. Ang sama niya sobra. Sorry. Yung kay Malia kasi, parang bata pa lang siya. Sobrang kinukwenta. Hindi ako focus mag-answer. Si Malia kasi, kanina bata pa lang siya. Since siya ngayon nasa propesya, parang inano na siya na tinatrain siya kung paano lumaban. Pero, di ba, nakita dyan na pag-age na 21, dun magka-transform. So, yung sa ilang years na yun, normal pa rin siya. Kaya pag nakikipaglaban siya sa lobo or vampira, talagang mas malakas pa rin sila syempre compared sa normal na tao kahit nag-training. So, yung magiging interesting part doon kung paano mangyari kay Malia kapag nag-transform na siya and kung hanggang saan yung kaya niyang gawin, kung ano yung mga kaya niyang gawin. Hindi ko pa alam kung pwede ko sabihin. And yun pa siguro, na-excited ako kung ano yung mangyayari nun pag tinaping namin. And since nga fantasy siya, ang dami pang pwede mangyari. So, fantasy, so parang wala tayong limitasyon. Walang limitations. Kasi lahat pwede mangyari. Depende kung ano talaga yung gustuhan ng tao. And kung may character na gusto ko i-portray, siguro yung kay Sir Richard din. Kasi ang laki ng parte niya sa story and ang ganda ng role niya. So, yun. Nakakatawa rin. Pero mahirap yung role niya at the same time. So, perfect na siya for the role and bagay sa kanya pag napanood niyo. Personally, nung bata kayong dalawa, sinong kumbaga may superpowers o character na pwedeng napanood niyo in a movie or napanood niyo sa cartoon na sana magkaroon ako ng ganong powers? Tsaka anong power yun? Lumipad, ganon. What's your power? Ako, favorite superhero ko, lalo ngayon si Wonder Woman talaga. Obsessed ako sa kanya ngayon. And siguro, lahat na, Wonder Woman naman. Naging fan kasi ako ng series na Vampire Diaries. So ever since gusto ko talaga maging vampire. Kahit sa totoong buhay. Kung may vampire, papakagat talaga ako. Kasi gusto ko yung speed, gusto ko yung habang buhay sila nandyan over the years. And, strength. Diba, may Twilight, may ganyan. So, pag may mga vampire, sobrang fan ako nun. Siya, hindi. Parang ako, I love vampires. I love vampires. Ikaw naman ang gusto mo super pop. Ako? Yung bata ako, Spider-Man talaga. Ano yung isa? Yung local talent. Good. Favorite na si?
hanggang Spider-Man pa rin yun. Yung powers ni Spider-Man na dumitikit na or yung meron siyang Spider-Man mismo. strength. Kasi syempre, yung particular superpowers were very particular. Pag bata ka kasi pag... Hindi, kasi si Spider-Man naman malakas siya kasi gagambal yung kabuuan siya. Pero mag-iba kasi Spider-Man ngayon, more technology kaya siya nagkaroon. Yung unang Spider-Man, yung trip ko yung talagang natural na tao. Sariling pa talaga sinagan siya. Thank you. Thank you, Mami Jo. Naku, grabe naman yung mga question na yan. Super na. Pero in fairness naman talaga sa La Luna Sangre, ang bibigyan din tayo ng powers niyan. Ang power natin to imagine, grabe. Limitless ang imagination na ibibigay sa atin ng teleserye. Pwedeng isipin natin na sobrang lakas ng character ni Malia. Pero di ba lahat naman ng superpowers, ay lahat naman ng superheroes, meron naman silang mga weaknesses. Ayan, yan yung mga dapat din natin abangan sa La Luna Sangre. Pero may follow-up question. Dito si Alexa from Rappler. Okay, habol lang na tanong, Kat. I know that lahat kayo kasi, you in particular are very serious about your training talaga for the show. Has the training at some point already taken a toll on your health? Kasi syempre, rigorous ang training ninyo every day. And in particular, in between shooting. Siguro yung kalaban lang namin pag taping yung init. Sobrang init. Hindi, yun nga yung problema ngayon. Iba na yung init ng panahon natin. Iba Yeah. na ito parang lalabas, lalo na si Catherine. May eksena niya na imagine nasa bundok, tanghaling tapat, tapos may mga ilaw pa. Parang hindi ko alam kung paano nangyayari yung ganito. Ang hirap mag-taping ng outdoor. Hindi masama reklamo ka. Pero hayop tong araw na to, iba na talaga. Masakit. Diba? Hindi ka mareklamo, pero paano yun, di ba? Paano hindi ka makakonsentrate? Paano mo gagawin? Dahil grabe yung init, hindi na nakakatuwa. Kahit nga tayo, kaya na nating lumabas, di ba? So imagine mo pag nasa labas ka, pati may ginagawa nila. How many hours normally do you get for shooting alone? Hanggang may araw. Continuously rolling, kailangan. Kasi nahabol nga namin ng day effect eh. Nahabol So ng kung day. ilan sana yung makunan habang may araw. Mula yung init ng umaga hanggang init ng paggabi, ramdam mo yun. Kasi sa gabi malaki naman. Pero sa tanghali yung medyo mainit na. Thank you, Alexa. Siyempre may follow-up question din dito, si Sir Jude. Picking up dun sa mga superhero powers, I'm just also curious about yung character ni Kathleen. Kasi you mentioned na you're big with Wonder Woman. Are you channeling that kind of parang alam mo yun, aura ni Gal Gadot or ni Kate Beckinsale ng Underworld? Which is which? Kasi yun ang kan, di ba? Ang closest si kay Kate. Yes. Actually, yung... Hindi siya hybrid. Hybrid yung boy. Yung anak. Yung boyfriend sa kaya anak. Actually, yung Underworld, nung si Papa P yung nagsabi sa akin na panoorin ko. So, sabi niya makakatulong yun. So, pinanood ko yung Underworld. And then, sabi ko, okay nga. Tapos, napanood ko yun ng Wonder Woman. Parang, kasi because of prophecy and prophecy. parang okay. Sa training di ba? Siguro naging inspiration sila sa akin kasi yung isang naging challenge din sa pag-portray kay Malia yung alisin talaga yung girly side ko na yung pagsasalita, hindi masyado bubuka yung bibig, yung hindi masyadong magulo yung sa facial expressions sa lahat. So, lahat ng feminine side ko, tinatry ko talaga siyang alisin sa mga eksena. And yun, double effort yun sa akin na dapat makita kasi nila na bata pa lang siya, tinraining na siya. So, dapat wala kang makikitang ma-anti-side or parang medyo weak si Malia. So, yun siguro, kaya nakakatulong yung nanonood ka ng mga ganong movie. Gawin mo sa last inspiration. And kagaya ng sinabi ko, siguro pag kasi manonood ka parate, mas makuha mo yung iba nilang nuances, kung paano sila, ganyan, lalo sa fight scenes. And yun, nakakatulong siya. Thank you. Okay. Thank you. Maraming salamat. Ito naman ang question mula kay Ken from Kapamilya Online World. Hello. What's up? Nakita ko kasi sa poster ng La Luna na kasama rin pala dito yung love team na Mayward. Yes.
tanong ko lang, naka-eksena nyo na ba sila? Hindi pa. Wala pa. Kay Kat, naka-eksena mo na ba sila? Hindi pa rin. Pero alam ko soon magta-taping na Hindi pa sila ginaming to. Okay. So, yung ano kasi, di ba, yung May World kasi, powerful love team na rin sila. And yung mga fans kasi minsan hindi may iwasan nagko-compare. Like, yung nakakompare kayo sa ibang love team. Ano yung atake na magagawa nyo para hindi kayo ma-compare sa kanila? Hindi naman kami mako-compare sa kanila to. 5 taon na kami lahat. Ngayon pa lang sila nag-ano. Wala namang comparing. Lalo yung mga fans namin, hindi naman nila kami i-compare. Tsaka mababait yung mga bata. So, ano pakilig yung gagawin nyo dito sa serie? Siyempre, magro-romcom tayo. May drama kilig din. Ano. Hindi ko masabi to. Di pa basta kami may gagawin kami for the first time. Hindi, meron kami gagawin dito na ngayon lang. Actually, ngayon lang din gagawin ni Catherine talaga. So, pag nakita niya, magiging nakakatawa siya. Pero at the same time, nakakakilig. Pero hindi niya na-expect to. Abangan na lang natin sa kung paano kami talaga magkikita at magkakakilala. Yeah. Thank you. Thank you, Ken. At ito naman, may question tayo mula kay Miss Mars from astig.ph. Pasira! Sabi ko sa inyo. That's the signal. Hi guys. Curious lang po ako malaman, tomorrow is Father's Day na. So anong plano niyo with your dad and your dad? Bukas kasi tita, may asap kami, tapos may mall show. So hopefully si Papa, sana si Papa, nasa kabanatuan kasi siya, sana pumunta siya para kung may late dinner man sana. Pero, yun, so far kung di man siguro i-celebrate ng sa Sunday, pwede yun sa ibang araw pagpunta ng Papa ko. Bukas kasi nasa after ASAP Cavite kami. So nasa area ako ng South. Titignan ko kung nandun yung airpod ko kasi baka pag Father's Day naman andun yan tapos magluluto lang siya sa may BF. So malapit na ako, baka dumanan na din ako. Do you recall kung ano yung pinaka-special gift na bigay niyo sa mga fathers? Most memorable, token, surprise? Ako hindi ko naman pumaano yung mga material na nagbigay ko. Parang ang importante sa amin, pagka nagsama-sama kami mga anak niya. Tapos kasama siya, tapos luluto siya. Yan lagi memorable sa amin dahil laging masaya yung pagka laging rumble pag magkakasama kami. Kaya yun naman ang pinaka-memorable lagi. Siguro yung pag nagluluto si Papa, kasi siya yung masarap magluto. And yun yung nami-miss namin parate, yung mga luto niya. And basta may timpla si Papa na alam ko pag siya yung nagluto, simula bata ko gano'n, yun yung nami-miss ko. Lalo yung tokwa at bago niya, the best. So yung pagluluto niya, yun yung pinaka-memorable. Going back dun sa set visit namin with you guys the other day, eksena mo with Jake, Tony. Natapos ba yun kasi umulan sandali? Yun nga po eh. Tapos nagpakaban na. Di ba umulan tita, tapos buta tumigil siya. So natapos namin, finally. Kasi ilang beses na kami inulan, kaya super inat, tapos biglang uulan. So masustop. Pero buta nung araw na yun, natapos namin finally. So, nakaup na po ba kayo nun? Ayun, medyo tumigil sa konti. So, biglang nagmadali for to finish the scenes. Ayun, natapos. And nagkasuggest ka ba sa fight director niyo? The Singaporean guy na kung paano? Hindi. Sumusunod na ako. Siya talaga nagtuturo doon sa Singapore. Sumusunod lang ako. Pero alam naman nila kung ano yung hanggang saan yung kaya. Kung kaya pa ba. So, sila yung nagtitimpla para hindi awkward. Sunod lang. Tinuruan. Salamat. Thank you. Okay, next Ayan, question. syempre ito na nga question. Yes, ayun na nga manggagaling, Brian. Ang ka na sa amin mo. Yes, okay. Ako nakaupo mo ngayon. Hello, dear. Hi, dear. Ito ba sa serye magkakaroon kayo ng love triangle also? And this is Tony ba yung makaka-love triangle?
So far ngayon si Tony Labrusca, siya yung love triangle. Pero hindi ko alam kung magkakaroon pa ng girl or ano. Pero so far si Tony pa lang po. And how was it with, syempre bago siya and then you have to build in a way parang makitaan din nila ng chemistry. So how was it? Actually, ako yung si Tony as first timer po for prime time. He listens and then nakita mo na lalo hirap siya magtagalog, tinatrabaho niya. So andun yung eagerness, tsaka madali siya katrabaho. Kaya, ayun, okay naman. Tinutulungan namin isa't isa sa set and grabe rin yung respeto niya kay DJ and sa amin, and sinasabi nga niya na masaya siya kasi nakasama siya sa Laluna. So yun, abangan niya yung character niya kasi magiging malaking parte siya sa buhay niya Malia. And minsan kasi yung support ng fans sometimes parang lumalampas as expected. Like may mga cases wherein some scenes are being preempted because labas sila ng pictures, labas sila ng videos. How do you react about it? And how do you contain your fans na wag naman in support? Ngayon, actually, dati ganun sila, pero ngayon nga sila na mismo rin yung nagbabawal sa mga ibang tao and fans or sila yung ibaba niyan sa Twitter account na ganyan kapag nakita nila. So, ayun, nakaka-proud din kasi sila na yung alam nila kung ano na yung mga bawal at hindi. So, ayun, sila rin yung nagdidisiplina sa ibang fans, lalo na yung mga matatagal na. Kaya, okay naman. Wala pa naman nagli-leak na importanteng scene. And I saw a video kanina wherein you took a stand on cyberbullying. Yeah. And then along with other foreign stars. Bakit niyo, and tama ba kayo lang yung Filipino representative? Yes. So, bakit niyo yun in-espouse yung stop cyberbullying? Is it because talagang truth na cyberbullied talaga kayo na kailangan ipaglaban ko ito this time? Actually, nagsimula yan nung tinanong kami meron kaming tawag na Kathniel Solidarity. Parang isa siyang grupo ng Kathniel. So, tinanong nila kung ano yung gusto namin i-support na advocacy. And then sinabi namin, isa sa gusto namin mabigyan ng attention is sa cyberbullying. So, kinontact nila yung mga sa international para kasi dito hindi pa masyado na-recognize yung ganun or hindi pa natin binibigyan ganun importance yung lalo on social media. So, yun, yesterday, nagsimula kami mag-post nun and marami actually nagpakita ng support and sana mas marami pa lalo yung artista kasi parang lahat tayo, kahit artista ko o hindi, lahat tayo, grabe na kasi yung mga comments ng tao, yung iba naapektuhan naapektuhan tayo individually. So, feeling namin, kailangan na siguro may gumawa ng way to lessen it or to stop it, hopefully. And yun, sana sa sinisimula namin ito, mas maraming sumali and mas maraming mag-participate. Kasi, akala natin maliit siya pero di natin alam kung ano yung epekto nito sa mga tao. And yun, kailangan maagapan. Comment on the cyberbullying, taking a stand through that time. Ba yun yung speech ka tungkol? Ako naman, kaya rin ako napasalit kay Catherine. Kasi si Catherine nasimulan niya na yun before, di ba? Isa lang, parang sa sustainable development. Oo. Hindi, dahil nga, totoo naman na kahit sino naman sa atin, nakikita naman pagka nag-Instagram tayo, nag-Twitter tayo, Facebook tayo kung paano na ngayon yung mga tao online. Yung mga tinatawag natin mga keyboard warriors, di ba? Yung mga gagaling sa harap ng computer dahil wala naman sila mga mukha doon, di ba? And hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari o yung mga ginagawa ng mga tao na apektuhan. Maraming mga cases na
nagsusuicide yung mga bata because of cyberbullying. Binubully sila sa internet and pinagtitripan sila or sa mga nababasa nila. And so, syempre, it's really depressing na ganunin ka ng mga tao. Syempre, hindi lang naman ikaw yung makakita nun eh. Pagka pinost ka doon, masispread yun sa buong Pilipinas. Alam mo naman tayo dito sa Pilipinas, di ba? And para sa akin, walang kahit sino may karapatan na mang-api online, di ba? Parang it's a sign of weakness na manggaganon ka ng mga tao. Saka syempre hindi natin alam kung sino yung mga nasasabihan natin, mga bata, di ba? Or mga matatanda na nababasos ng mga bata. Kasi may freedom silang ganun eh. So ngayon, ito na yung ginagawa natin na anti-cyberbullying. And sana sundan ng mga kabataan ngayon, sana bigyan nila ng pansin, bigyan nila ng oras, at basahin nila, intindihin nila. At sana naman, umabot sa puso nila yung mga itong ginagawa namin ni Catherine, itong mga advocacies namin. Ano na yung mga fans, bigyan nila ng pansin to. Dahil ito yung mga bagay na importante din at makakatulong sa kapwa natin. And basta kami ni Catherine kasi for peace kami. I mean, lahat kami good vibes lang. Bawal lang bad vibes sa amin, bawal kupal dito. Alam mo yun? Good vibes lang kami lagi. So, yes, gusto namin, masaya lang kami lagi. I mean, tayong lahat, magkaisa tayo. Lalo na sa panahon ngayon, I mean, sino bang hindi nakakaalam sa nangyayari ngayon sa mga panahon natin, di ba? Kesa siguro mag-apihan tayo, mag-away-away. Ito yung tamang oras talaga para magkaisa tayo. At iset aside muna natin ang kung anong mga yung pride and everything, ano mo yun. Kasi mga tao ngayon, individually gusto maging superior eh. Lahat na lang gusto makaangat sa isa eh. Di ba? Nawawala sa atin yung suporta sa bawat isa. Gusto natin ngayon, angat tong isang to, gusto mo ba, papabagsakin mo. Alam mo yun, parang hindi natin kaya i-take na may umaangat sa atin. So, dapat baguhin natin yan. Pag may umaangat, suportahan mo. Ba't ba siya umaangat? Alamin natin. Diba? Kaya unahin yung bunganga, ulitin ang utak at puso lagi. Pero how do you feel when... Pero how do you feel na parang nagkaroon ng bashing because kailangan nilang i-defend kayo? Oo, hindi naman... pwede natin yung anuhin sa magandang paraan. Hindi naman porket binash mo kami, pinagmumura mo kami, kailangan mong balikan ng mura din. Hindi mo kailangan bumaba sa level na yun. Siyempre, yun naman tayo, di ba? Lagi sinasabi sa atin, huwag nang patulan, di ba? Hindi mo naman sa level. Pero hindi naman talaga ganun yun. Pagka may nabasa ka tungkol sa'yo, alam mo kung totoo ba yung pinagsasabi nito? Hindi naman totoo. Deep, kailangan mo bang bigyan ng pansin? Hindi. Kasi minsan sa atin, lahat na lang binibigyan ng pansin. Bakit? Di ba? Huwag mong pansinin, yung papansin. Di ba? Ganun lang naman ka-simple. Lalo na sa mga fans, huwag magiging violente sa paggamit ng salita. Di ba? Dahil hindi maganda yan na nababasa na ibang bata. Di ba? Gagayahin pa nila. Ngayon, sa lahat ng Mobile Legends, tigilan yung patatrash nyo. Ako lang pwede. Hindi. Kasi hindi natin alam kung sino gumagamit ng internet ngayon. So, tayo mismo lahat individually, maging cautious tayo sa mga pwede nating i-post, pwede nating sabihin. Siyempre, di ba? Tignan nyo ako, hindi ko nga ginagamit social media. Tigilan nyo na rin. Paano pag ina-attack na yung family? Pag ina-attack ng family? Yung ba yung sa akin kasi, paano pag in-attack yung family sa internet? Kailangan mo bang sagutin via internet? Or kailangan mo ba talaga sagutin? Yun yung tanong dun eh. I mean, gagaan ba yung loob mo? Pag nasagot mo sa internet, hindi mo personal na kilala yun, sasagutin mo, di ba? Nasa ano na yan, sa tao na hindi mo naman kailangan bigyan ng pansin. Kahit anong sabihin sa'yo, kung hindi naman sa harap mo sinabi, hindi mo kailangan ng pansin. Thank you. Last naman here, how do you get support from Danielle during times na hindi kayo magkasama sa taping? And especially na your scenes are yung mga delikado, di ba? Sinacheck niya ako, sinasabi niya, parati niya akong kinakamusta, kung kamusta ako sa set, kung kumain na, uminom ng tubig, kamusta yung mga kasama mo, ganyan.
So, yun, parati ako chine-check at hindi mo naman mararamdaman mo pa rin yung presence niya kahit wala siya. And binibili niya rin ako sa mga tao sa set, kaya lahat sila alaga naman sa akin. And yun, swerte lang talaga ako na may look after me. And ano tawag ito? Ano yung inaabangan yung scene na gagawin together? Yung may nasabi na ba na exciting na you will be... Yung una lang siguro yung first scene, yung nakita niyo sa G. Oo, hindi pa yun. Yung after na nun. Yung pag naging magkakilala na kami, abangan nyo dapat yun dahil magandang twist to, magandang twist. Kailangan lang maggampanan. Ay, mag-pressure pala na kay Kat. Mahirap kasi. Mahirap pero kaya niya. Kahit kayo mismo ba, nasa-shock kayo na ano eh. So, si Catherine na bahala ko. Ikaw ang tuturuan. Pagpapagod niya siya. Okay, congrats. Thank you. Thank you. At syempre, ang last set of questions ay manggagaling kay Sir Ted ng What's Up That Oh, Sir Ted, nagaling pang Batangas. Hi guys. Hi, Sir Ted. So, how familiar are you with the movie Twilight? Familiar kayo? Yes, Okay. yes. Binasa. So, yung vampire na babae si Bella. So, since kanina ka sinabi mo na you wanted to be a vampire lang, you don't want to be a wolf, mas gusto mo yung vampire ka, di ba? Ay, maganda rin maging wolf. Ewan ko, Sir Ted. Parang hirap pumili sa dalawa. Para ako maganda. Pero si Daniel, kung tatanungin natin, so you want to be a vampire or a wolf? So, ang Edward ba o Jacob? Hindi, ako nga si Bella dito eh. Hindi yung nakagat na, ano ba? Siguro mas pipiliin ko yung vampira sa ano, sa Hotel Transylvania. Hindi, ako siguro mas trip ko, pwede, hybrid din ako. Gusto ko hybrid din ako. Isa lang, hindi pwedeng hybrid. Isa lang? Oo. Solid din maging werewolf, pero malaki katawan ng mga yun. Pag werewolf kaya yata, kailangan nag-gym kayo, no? Vampira na lang ako. Vampira. Tapos manang puyat eh. Okay, so Edward ka. So remember, merong eksena ron na nasa mountain yung eksena ni Jacob saka ni Bella na para mabuhay si Bella, yung pinrotect niya sa heat. So they were like naked in the mountains, diba? So kunyari ikaw si Edward, tapos nagkaroon ng eksena si Bella na si Catherine with a Jacob like that sa totoong buhay. Hypothetical. So would you still accept Catherine? Pag ganun? Oo. Pagbalik sa'yo. Di pwede sa Pilipinas yun, to. Ano, wholesome tayo dito? May MTRCB tayo niyan, to. Pero it's a life and death situation. So, hindi rin gusto niya yung Bella yun, di ba? Hindi, sige. Siguro, parang To save me. Hindi, sinita ni Jacob, di ba? Si Edward siya. So, siyempre magseselo siya. Nalaman niya yung nangyari. Ganon. So, tatanggapin mo ba si Bella? Hindi, baka kagating ko na si Catherine para di na siya mahirapan. At least vampira na din siya. Wala na kami problema sa lamig. Malamig na rin siya. Di ba? Kasi mapayakap ka pa sa iba, tansyakan mo yun. Di ba eh? So, ibig sabihin, balik kagating na lang kita. Okay. So, magseselos ka talaga, masasaktan ka. Pagka gano'n? Oo. Pwede ba yun? Natural di pwede yung mga gano'n-gano'n. Life and death nga eh. Hindi nga, kayo nga, yun nga ang challenge nangyari na. So, will you still accept Bella? Nangyari na? Oo, nangyari na. Kasi nga, survival eh. Mamatay na eh. So, maintindihan mo ba kung bakit ginawa ni Bella yun? Hindi ko maintindihan. Possessive. Mamamatay na lang si Bella. Mas baka okay, mamatay na lang siya. That's okay na sa akin. Hindi, syempre kung life and death, di mo kagad sinabi. Di okay lang. Baka gano'n lang ako, bantay lang ako. Wala naman. Hindi ko alam sagot ko, boss. Naguluhan din ako sa ano mo.
Pinainit lang naman. Okay lang. Sige, okay na lang. Hindi, ang tanong doon, kumbaga, ang bottom line question doon is, papayag ba ako? Will you love Catherine whatever she is, di ba? Yun ang ano. Depende, hindi pwedeng whatever, ano? May mahal na sa mas mahal ko pa rin. Depende sa mga circumstances, kung ano. Pero kung gano'n lang naman, papakot naman hindi mo. Na naman problema. Nung ikamamatay niya, okay lang. So you're willing to make sacrifices Oo for her? naman. Pero siyempre may mga hangganan yung mga sacrifice ganyan, hindi mo pwedeng ano. Tapos sundalo ng pag-ibig ng dating mo. Pero depende. So may nakakabit pa rin conditions? Siyempre. O pwede kang initan niya, pero gano'n. Lagi may pero. Thank you. Thank you, boss. Thank you, Sir Ted. At syempre kasama naman natin dito. May share lang po ako, just for ano lang po, for expectation setting. Kasi baka, para lang at least magkaroon tayo ng semblance ng idea. Di ba para lang akong boses na galing sa lupa. Ayun po. Ganito dito, yung kasi di ba everyone's curious ano yung magiging power ni Malia tsaka ni Tristan. So syempre because we are coming from a franchise of werewolves and vampires, parang uy siguro ganyan or gano'n. Expect something else. Yun yung gusto naming i-promise ay natatayaan ko na ngayon na expect something else. And wag nating expect na parang Edward Bella story na porket wolf. Hindi ganyan. Oo, kasi it's very in that sense parang napaka-traditional nung nagiging expectations. Mag-expect po tayo ng actually we're excited pag nag-unfold. Na ibang timpla talaga. Correct. Hindi kagaya ng mga vampire. True. Parang underworld. Iba tayo. True. It's not just Yes, oo. Parang it's the continuation of the franchise but meron na siyang iba, malaking iba, masayang iba. Yes. Hindi kasi before, di ba, Nico, darker yung mga darker. So ito, may kita nyo, talagang iba kasi yung timpla pa lang lahat. Lighter talaga. Mas may mga lighting, mas maliwanag yung totoo. Kasi syempre kasama ng timpla yun ng syempre kung dark, ma-feel mo ka agad kung viewer ka, di ba? Correct. Tsaka we're adjusting to the needs of the audience now. More than 5 years ago. Yung syempre iba noon, iba yung hinahanap. Ngayon iba yung hinahanap. Parang gano'n. So ano tayo doon? Nire-recognize natin siya. Yun lang po. Thank you. Thank you. May pahabol na questions lang dito si Bex ng Bex Buzz. Bex Buzz. Bex Buzz. Bex. May bagyo na Bex. Di ba nga? Naiba na. Para lang siyang logo. Si Tony Labrusca na sabi niya, isa ko dito, logo. At lower. Ito yung tanong ko, about sa roles ninyo as Malia and Tristan, paano magmahal si Malia at si Tristan? Si Tristan naman, may kita nga natin doon sa trailer. Ano ba yung nakalagay doon, Miko? Heart of Gold? Yeah, the GT driver. Siyempre, GT driver, Heart of Gold. Kasi nga, very family-oriented si Tristan. Meron siyang pamilya na nasa probinsya kasi nga nung pumanaw ang tatay niya, lumipat siya sa inampun siya ng mga tita niya, nakapatid ng tatay niya sa Maynila. So, laging si Tristan nagtatrabaho siya ng sobra para mapagamot yung lolo niya na nasa probinsya or para mapadala niya na sa Maynila din para makasama niya na. So, ang ano naman ni Tristan talaga is family. So, lalo na yung namatay tatay niya, malaking sa kanya yun talaga. Pagmahal, very very Filipinong tao, pamilya. Siyempre, hindi ko pa masasabi kung paano magmahal sa isang babae dahil wala pa naman tayo sa... May kita pa lang natin kung paano nga ba si Tristan. Ban? For Malia. Si Malia naman, bata pa lang siya, hindi na nagkulang sa pagmamahal yung sila Mateo at Lia. So lumaki siya na nandyan lahat na nagmamahal sa kanya. Hanggang sa, nung nawala sila, siguro yun yung nakuha niya sa mga magulang niya kung paano i-share yung pagmamahal na yun sa iba. Kung dumating man yung point na
kailangan niya gawin or isakripisyo yung sarili niya just to save the whole community, gagawin niya. Kasi siguro si Malia yung iniisip niya muna yung iba bago yung sarili niya, lalo na alam niya na may obligasyon siya sa buong community na yun. So, may kita niya kung anong gagawin niya just to protect that and para hindi ma-upset yung mga tao at mga hindi naniniwala sa kanya. Balita ko, Oo. balita ko magkakaroon ng album. Are you going to be part of the album? And may mga songs na bang naka-list for Meron ba nun, Austin? Hindi ko. Mag-launch muna tayo. Wala. Sabi pa nababanggit sa amin yun. Pero alam mo, malamang sa alamang, kasama naman kami talaga. Makakasama kami, sure. And ito tanong ng fan sa online mo. If magiging vampire si Tristan, sino mas pipiliin mong vampira? Si Edward o si Tristan? Si for Malia. Hindi, ako na nasasagot. Siyempre ako. Sino mas pinakagwapong vampira? Si Tristan o si Edward? If magiging vampira si Tristan. As in Edward Twilight? Yeah. Or, Edward and Twilight. Edward Cullen or si Tristan. Mas sinabi niya na sa akin to dati na mas gwapo naman talaga. Nung unang pinapalabas ng Twilight, umami na si Catherine sa akin. Sana, mas gwapo ka pa dyan ba? Sabi ko, bro, parang na Hollywood star yan ba? Mabash ka fans niya. Ano? Iba pa siya ako ng fans mo? Hindi, wala naman na sila. Break na sila. Wala na, naging kyomps na si Bella. Pero stick siya, wala ka na kaya siya. Di ba? Di ba? Totoo? Nito po yun na siya. Hindi, pero stick naman siya, stick siya. Ayan, maraming salamat. Grabe, napakasaya ng hapon natin lahat ngayon. Dahil dyan, DJ at Kat, imbitahan na natin ang ating mga kapamilya para sa La Luna Sangre. Ayan, sa lahat po ng vloggers, thank you so much sa pagpapakita nyo ng support for La Luna. And yan, sana tulungan nyo kami to promote the show sa Monday na po yan, La Luna Sangre. Sa Primetime Vida after FPJ ang Provinciano. Thank you. DJ Sangre ba or sangre? Sangre. Sangre, di ba? Sangre. Sabi sa'yo sangre. With a little G lang. Sangre. Sangre. Ayun, ulitin ko lang po maraming salamat po sa lahat ng vloggers. It's been real, it's been fun. You know, it's been real fun. And ayun, ang La Luna Sangre, sa Lunes na po yan. After FPJ's Provinciano, ang Provinciano. And ayun, abangan po natin at sana subaybayan natin ang storya. Maraming salamat po ulit sa lahat. Yes, maraming salamat. Catherine Bernardo and Daniel Padilla.